Dear Charo, 3 taon na akong nag-aral sa kolehiyo. Masaya ang mga na-experience ko. Ang pinakamasaya ay na-meet ko siya, ang true love ng buhay ko. Ang pangalan niya ay... Ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Jane. Alam niyo kung bakit Jane ang pangalan niya? Kasi lagi siyang nan-Jane. Lagi niya akong sinasamahan sa kantin. Lagi niya akong nililibre. Madami kasi siyang pera. Pero isang beses, malilate na siya sa class niya. Tumakbo siya ng mabilis at naiwan ako. Pero hindi lang ako iniwan niya, pati ang tsinelas niya. Sa pagmamadali, nalimutan niya yung tsinelas niya na nakahubad pala. Kaya dali-dali ko itong pinulot at itinakbo at ihinabol sa kanya. Ngunit masyado na siyang nalayo. Hindi ko na alam kung nasaan na siya. Hinanap ko siya sa buong campus. Nagtanong-tanong. Pinuntahan ko rin ang paborito naming lugar. Sa CR. Ngunit wala siya. Yun na ang huling araw na natagpuan ko siya. Sinubukan kong alamin kung saan siya nakatira. Tinanong ko ang professor namin. Ngunit peke ang nakalagay sa requirements niya. Matapos ang ilang linggo, namamalengke ako sa Baklaran. Nang bigla na lang nakasalubong ko si Jane. Dali-dali ko siyang hinabol at hinawakan ko ang kamay niya. At paglingon niya, hindi ko mawari ang sinasabi ng mukha niya. Tila hindi niya ako kilala. Sabi ko, Jane, bakit hindi ka na pumapasok ng school? Sabi niya sa akin, ha? Sino ka? Sabi ko, di ako sinuka, iniri ako. Sabi niya, sorry, I don't know you. Tila bumaliktad ang mundo ko. Napatanong ako sa sarili ko, anong nangyari? Guni-guni lang ba ang lahat? Bakit hindi niya ako kilala? Pumalik na ako ng eskwelahan. Pumesto ako sa paborito naming pwesto sa kantin. Tinignan ko ang lamesa. Naaalala ko pang lahat. Imposibleng hindi totoo iyon. Paano, paano mangyayari yun? May requirements siya sa prof namin. Kaya't binalikan ko siya sa Baklaran. Hinanap ko siya magdamag. Ilang araw akong pabalik-balik. Bumabagsak na ako sa mga klas ko dahil pinipili kong tumambay sa Baklaran kaysa sa eskwelahan. Hindi na ako nakapag-focus sa dinodrawing ko. Ngunit, wala na talaga. Walang bakas ni Jane. Patanong ulit ako. Akala ko ba lagi kang nandiyan? Bakit tila ngayon naglaho ka na? Isang araw, papasok ako ng eskwela. At nakita ko si Jane. May kausap siyang lalaki.
Pagtingin ko, ang yung lalaking kausap niya, kamukha ko. Dali-dali akong lumapit. Tumakbo ng mabilis. Hawak-hawak ko pa ang kanyang tsinelas na naiwan. At sa pagtakbo ko ay nadapa ako. Ngunit kakaibang naramdaman ko. Hindi sakit, kundi tila ba para akong lumulutang. Sa gitna ng maraming tao, ako'y natumba. Ngunit tila walang nakakakita sa akin. Anong meron? Bakit ganon? Nakita ko sa koridor kung saan nag-uusap si Jane at yung kamukha ko. Nakalagay, in memories of me. At na-realize ko na ang kausap niya pala yung kambal ko. Umiiyak si Jane. Tagal na ng drawing natin. Umiiyak si Jane. At sa pagpatak ng luha niya, naramdaman ko sa aking kamay. Naiyak. Naramdaman ko sa aking kamay ang luha. At tila ako'y lumutang at lumipad sa langit. Doon ko napagtanto na wala na pala ako. Hindi pala. Si Jane ay lagi lang nandiyan. Ako pala ang nawala. The end. Thank you, Ma'am Charo. Nagmamahal. Justin mula sa langit. Multo na pala.